So isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. So salamat po sa Panginoon sa panibagong araw po na pinagkaloob niya sa akin and sa bawat isa po sa atin. Amen? So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we give you praise. We give you all the highest glory and honor and worship sa oras na ito. Thank you, Lord God, for another morning, for another day na pinagkaloob mo sa amin. And we pray, Lord God, na sa aking ibabahaging mensahe ngayon, Lord God, hindi po ako ang mag-take over, kundi ang Holy Spirit, kundi ang iyong presensya, Panginoon, ang siya pong mag-take over sa mga oras na ito. Maraming salamat, Panginoon, and I commit to you this day. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. So, since nasa tema po tayo ngayon ng anointing for the next few weeks. So, nais ko pong i-discuss ngayon yung patungkol po sa Hannah anointing. So, para sa ilan po maaring hindi natin kilala kung sino po si Hannah. Pero to make the long story short po, si Hannah po, siya po yung nanay ni Prophet Samuel. And so mahalaga po yung buhay ni Hannah dahil kung hindi po nang dahil sa kanya, wala po tayong magiging Prophet Samuel. Amen? So, i-discuss po natin ngayon kung ano nga po ba yung Hannah anointing and kung papaano po ito ma-apply sa everyday life natin. And so, punta po tayo sa number 1. What is the Hannah anointing? Ang sabi po dyan, the ability to tolerate and hold up under pressure and persecution, never yielding the posture of faith in the promises of God. Excuse me po. So, kung titingnan po natin sa next few verses sa 1 Samuel chapter 1. So, nakalagay po dyan na nagsimula po yung kwento kay Elkanah. So, si Elkanah po ay meron siyang dalawang asawa, si Hannah and si Penina. And so according po sa book, si Penina po ay may anak, samantalang si Hannah po ay wala po siyang anak. And so specifically binanggit po dyan sa verse 5, ang sabi po dyan na double portion po yung natatanggap ni Hannah from Elkanah dahil mahal na mahal niya po itong si Hannah. And so sinabi rin po dyan na sinarado ng Lord yung kanyang womb, which means wala po siyang pagkakataon na magkaroon po ng anak. And dahil po dito, nang provoke po etong si Penina doon kay Hannah, so pwedeng nangaasar siya, nangungulit siya, or nagagalit po siya kay Hannah every time na pumupunta siya sa house of the Lord. So hindi ko po ma-imagine na taon-taon po siya na nangungulit para lang ma-discourage or totally inisin niya lang si Hannah. And so dumating po sa punto na yung asawa niya, si Elkanah, kumbaga kinakamusta po siya, bakit siya umiiyak, bakit hindi na po siya kumakain, etc. Pero praise be to God po na hindi siya basta-basta agad sumuko. Amen? So next po, Hannah prayed, she persistently and relentlessly pursued the promise of God in her life and she would not let go until the Lord bless her. So basahin ko po yung nandiyan sa verse 11. Sabi diyan, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me and not forget your servant but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life and no razor will be used on his head. Amen? So makikita po natin na kahit dumaan na po siya sa napakaraming klase ng torment and pagpapahiya ay nanatili po siyang eager doon sa pagpapanalangin. And so dahil doon po sa kanyang eagerness tsaka sa determination niya, so sa awa po ng Diyos, nabiyayaan po si Hannah ng isang anak which we all know po ay will eventually become Samuel. So as we all know po si Samuel, siya po yung magiging isa sa mga pinakarespetadong propeta tsaka judge sa Old Testament na siya po yung nag-anoint parehas kay David tsaka po kay Saul. Pero balik po tayo sa main focus natin which is si Hannah. So kung hindi po dahil sa mga bunga ng panalangin ni Hannah, kumbaga wala po magiging Samuel. So yung buhay po ni Hannah, isa po siyang napakabuting halimbawa na kung may mga dinadaan po tayo sa panalangin natin, talagang maging eager po tayo. Amen? So wag po kaagad tayo mawala ng pag-asa kung hindi man initially sinagot ng Panginoon yung mga petitions natin sa Kanya. And so next po, yung number 2, profit from your pain. Ang sabi po dyan, Hannah encountered God in an unusual way in her season of heartache and pain. So he revealed things about himself to Hannah as she continually drew near to the Lord. So
na-encounter po ni Hannah si Lord, no, especially nung time ng heartache and pain niya, ng talagang pagpipray for a son. So napakarami po ng reveal ng Panginoon about Himself doon po kay Hannah, dahil tuloy-tuloy po yung pagsisik ni Hannah sa kanya. So to quote po, no, yung sabi dyan sa verse 8, sabi po dyan, He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. He seats them with princes and has them inherit a throne of honor. Basahin na lang po yung sa chapter 2. So, ilan lang po yun sa mga wisdom na natanggap ni Hannah. Pero, kitang-kita po natin dito yung intimacy ni Hannah sa Panginoon, na kumbaga overflowing po siya ng wisdom after ng so many years ng heartache po tsaka ng pain. And so next po, sabi dyan, when Hannah declared that no one was like God, they weren't empty words. She had a personal encounter with the Lord, the kind of encounter the Lord wants with all of us. So para po sa mga nakapag-EGW na po dito, no, alam po natin na sa mga sessions, diba, pwede po tayong makatanggap ng breakthrough, ng freedom, ng intimacy sa Panginoon, and iba pa. Pero wag po natin hayaan na maging limited lang with the EGW yung atin pong pag-encounter sa Panginoon. Amen? So through our personal time po sa Panginoon, kumbaga, it's a daily opportunity to have this personal encounter po sa Kanya. And so lahat ng mga setback natin, mga disappointment, or mga trial po sa buhay natin, kumbaga, isuko po natin yun dun sa throne, yung binanggit po ni Hannah kanina. And so katulad po ng ginawa ni Hannah, let us profit po doon sa pain na dinadaanan natin ngayon. So hindi ko po sinasabi na negative way, pero in a way po na makapagbalik tayo ng glory sa Panginoon once na napagtagumpay na po natin yung in-overcome natin na bagay. So next po, number 3, bind up the little foxes. So could it be that we are not seeing fruitfulness in our lives because our character needs an alignment? So sabi po sa John chapter 15 verse 16 na, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last. So yes, pwedeng may mga position po tayo na hinahangad dito sa lupa, no? Pero eventually, alam po natin na lahat ng mga position, it will fade away. Pero yung binanggit po na fruit ni Jesus doon po sa verse ng John is the fruit of the Spirit. So, ayun po yung mag-remain sa atin. So, ano nga po yung fruit of the Spirit? Ano po yung sabi sa Galatians 5:22? Yung love, yung joy, yung peace, yung patience, yung kindness, yung goodness, yung faithfulness, gentleness, and self-control. So, next po sabi dyan, therefore it is important to confront and eliminate hindrances that get in the way of our fruitfulness. So ang sabi po dyan sa next verse, sa Song of Songs 2:15, catch for us the foxes, the little foxes that ruin the vineyards, our vineyards that are in bloom. So ngayon po, ano ba yung mga little foxes po na tinutukoy dito? It could be literal, pero it could also be metaphorical po, mga kapatid. So, such hindrances might include, may short list lang po na nakalagay dyan. Yung una po ay erroneous mindsets. So, erroneous meaning po is mali. So, it could be na pwedeng masyado po tayong nakafocus dun sa pagtanggap ng blessing rather than nagpapasalamat po tayo doon sa nagbe-bless. Pangalawa po ay poor self-image. So ito naman po yung mindset na sinasabi po natin sa sarili natin, wala tayong kwenta, wala tayong purpose sa buhay na to. Which is mali po dahil 'di ba, yung bawat isa po sa atin, linikha tayo ng Panginoon for a purpose na ikakaluwalhati po tayo for His glory. Pangatlo po dyan is pride, could be pride. So pwedeng iniisip po natin na kaya nating mag-accomplish ng mga bagay-bagay on our own without the help of God. So it's only by the grace and by the mercy ng Panginoon na magkakaroon po tayo ng fruitfulness, hindi po ng sa sarili nating lakas. Amen? Yung next po is self-justification. So kapag tayo po yung nagkakasala, pwedeng may mga tumatakbo pong pag-justify sa utak natin na ay okay lang yan, maliit na kasalanan lang yun, or papatawad naman ako ni Lord, hindi naman siya malaking bagay. So mga kapatid, delikado po yung mindset kapag kumbaga ginajustify natin yung ginagawa po nating alam nating mali. And yung last po dyan ay yung people pleasing. It could be na pwedeng masyado po tayong concerned sa kung ano yung perception or opinion sa atin ng tao na hindi natin namamalayan na ultimately
Of course, mas mahalaga po or pinakamahalaga po yung tingin ng Panginoon sa atin kaysa sa tingin ng tao. So ilan lang po to sa mga possible hindrances na pwedeng maghinder from our fruitfulness. So we pray po na tulungan tayo ng Holy Spirit na ma-burn kung ano man po yung mga little foxes na yan in our vineyard dahil it could possibly spoil po yung ating mga fruit. So magtiwala po tayo na kayang-kaya na pagalingin tayo ng Panginoon sa ating mga puso't isip para maibalik po tayo doon sa alignment ng Kanyang will. Amen? So next po ay number 4, you are more than a conqueror. And so sabi po dyan, knowing that God is our deliverer and our rock, that He is fighting for us, and that He is with us should sustain our hope and trust during the fruitful seasons. And so anytime na dumadaan po tayo sa any challenging na season ng ating buhay, alam po natin na sobrang laki ng value ng tunay na kaibigan na kumbaga kino-comfort po tayo sa mga ups and downs natin. Yung tipo pong kaibigan na pinagpipray ka, yung tinutulungan ka, kumbaga ini-encourage ka. And so in the same way po what more si God na siya po yung naglikha ng buong universe and lahat po ng galaxies na meron tayo. And so nakaka-amaze lang po isipin na yung Panginoon na siya po yung lumikha ng trillions and trillions po ng galaxies, kumbaga siya po yung kaagapay natin sa pang-araw-araw nating buhay. Like, ano po yung worth nating tao, diba? In comparison po sa napakaraming planeta tsaka galaxy na linikha niya. Pero nakaka-amaze lang po yung personal touch ng Panginoon sa atin na He's willing to reach out to us. Amen? And so sa next slide po, may mga linagay lang po ako dyan, mga ilang verses na encouragement. So mga ilang reminder lang po ito sa Bible na kasama-kasama natin ang Panginoon. So He's our refuge and strength, ever-present help, He's our rod and staff, ating pong defender, deliverer. So katulad po ni Hannah, rest assured na magtatagumpay po tayo doon sa mga battle natin. And so, nagtitiwala po tayo na our God is our deliverer and defender in the midst po ng mga linalabanan nating panalangin. Amen? So, sa pang-araw-araw po nating buhay, matuto po tayong kumapit doon sa Word of God. So, hindi lang po nang dahil meron tayong pinangahawakang promise sa Panginoon, pero dahil genuinely gusto po nating ma-please yung Panginoon. Amen? So, punta na po ako sa last ko, which is number 5, rise up modern day Hannas. So next po, the Lord is releasing a strong spirit of discernment on modern day Hannas. Amen? And so sa next verse pong sabi dyan sa Psalm 141 verses 1 to 2, I call to you, Lord, come quickly to me. Hear me when I call to you. May my prayer be set before you like incense. May the lifting up of my hands be like the evening sacrifice. So we believe po mga kapatid na we can be the modern day Hannas. So not necessarily po na sa mga babae lang, pero sa bawat isa po sa atin na magkaroon po ng mindset and yung mentality ni Hannah. Na sa pamamagitan po ng Holy Spirit, so we pray po na matulungan niya tayo na through our mouths na hindi po tayo magkasala sa mga sinasabi natin, na sa atin po mga ears na maging open po na marinig yung voice of God, and sa tongue po natin na gamitin natin to encourage and to bless other people. So titingnan po natin sa 1 Samuel, hindi po ever nabanggit na nag-retaliate si Hannah doon kay Penina. And so wala pong nabanggit doon sa 1 Samuel na bumawi siya, sumabat siya, or even po na lumaban siya, even though po many times na nang provoke po ito si Penina na wala siyang anak. So nabasa ko po sa isang article, sa ilang literary text, na it could be estimated po around 15 to 19 years na nananalangin po si Hannah before pa po siya ever nag-give birth kay Samuel. So kung totoo man po ito, mas pinapatunayan po nito na yung eagerness and yung determination po ni Hannah is talagang hindi niya po hinayaan na yung mga taong nang provoke sa kanya is maapektuhan yung relationship niya, yung pamamalakad niya sa Panginoon. And so next po, on some things, we have to learn how to pull back, surrender,
and stay low on our face before God. So tulad nga po na nabanggit ko kanina, no, wala pong nabanggit sa Bible na ever nag-retaliate si Hannah kay Penina. So, natuto po siyang mag-pull back, mag-surrender, and nanatili po yung eagerness niya na palaging isik ang Panginoon. Which as tao po, alam ko po na nature sa atin, no, kapag ginawan tayo ng mali, is kumbaga, gagawan din kaagad natin ng mali. Pero sa atin po mga children of God, kumbaga hindi po natin na ipapakita yung fruit of the Spirit sa ganung paraan eh. So batuhin po tayo ng bato, batuhin natin ng tinapay. So kumbaga ipakita po natin na pinipili po nating ipakita yung pagmamahal ng Panginoon kaysa po na sumabat doon po sa kapwa. So maganda pong reminder, no, yung buhay ni Hannah na even after po na ma-fulfill yung promise ng Panginoon sa buhay natin, kumbaga, matuto po tayo na magpakumbaba dahil alam po natin na hindi natin ito nakamit sa sarili nating lakas. Pero it's only po through God na nakamit natin ito. Amen? So anything po na nakamit natin, no, like achievements, for example po yung na-promote tayo sa trabaho or nakatapos po tayo sa pag-aaral or any achievements po, palaging all glory belongs to God. Wala man pong masama, no, kung i-post natin on social media or ikwento po natin sa mga loved ones natin. Pero above all else po mga kapatid, wag po natin kakalimutan na ibalik yung glory pabalik sa Panginoon. Amen? So without Him, baliwala po yung lahat ng nakamit natin dito sa lupang ibabaw. Amen? So to conclude po, Hannah's resilience was not born out of experiencing victory, but out of waiting on God. So through an anointing like hers, she experienced God's promises manifest in her life. So I pray sa bawat isa po sa atin, no, na ma-encourage po tayo doon sa buhay ni Hannah. So nandahil po pinakita niya talaga yung resilience niya, yung determination niya, yung eagerness niya. So na-manifest po yung promises ng Panginoon sa kanya. And in turn, yung magiging anak po niya, he would turn out to be yung one of the most important figures po sa buong Biblia. And kung hindi po nandahil kay Hannah, wala pong magiging Samuel. Kaya mahalaga po, no, na ma-recognize natin yung importance ni Hannah sa Bible and kung papaano po siya namalakad sa kanyang journey kasama ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Yes, Heavenly Father, maraming salamat po sa reminder mo sa amin sa buhay ni Hannah. Panginoon, alam po namin na maaring hindi po naging madali yung kanyang pinagdaanang journey. Sa many years na siya po ay nagpipray for a son. But thank you, Lord, sa reminder mo sa bawat isa sa amin na kung meron man kami mga prayers, kung meron man kami mga petitions, Lord God, na wag po kaming sumuko sa pagpipray, na manatili yung perseverance, manatili yung eagerness sa puso't isipan sa amin. Nang sa gayon, Lord God, alam ko po na great are your plans para sa aming mga buhay. Marami pong salamat, Panginoon, and palagi naming ma-realize yung kahalagahan ng pagiging eager sa aming mga pananalangin and sa journey namin, sa aming relationship namin sa iyo. We thank you, Lord God. Binabalik po namin ang highest praise, highest honor, and highest glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So God bless po mga kapatid.